Wala kang kwentang anak. Pinapakain lang kita para mabawi ang puhunan ko. Ang boses ni Nanay Senen ay parang latigo sa puso ni Mirelda. Habang nagtatahi siya ng barong para sa utang ng pamilya, ibebenta siya sa Cebu. Hindi siya tunay na anak. Puhunan lang siya. Magbabayad kayong lahat. Ngunit sino ang tunay niyang pamilya sa mansyon ng mga Monteverde? Hanggang kailan siya magtitiis bago tuluyang lumaban? Huwag mong panghinayangan ang babaeng yan, Teodoro. Wala siyang ibang silbi kundi ang maging puhunan natin. Hindi ko naman siya tunay na kadugo. Pinulot ko lang siya para may tagapagsilbi tayo sa bahay na ito. At ngayon, siya ang magliligtas sa atin sa pagkakaubos ng pera. Kapag naitali mo na siya sa kasal, madali na nating mapipirmahan ang mga dokumento para dalhin siya sa Cebu. Doon, mabubuhay siya bilang tagapag-alaga ng isang matandang mayaman. At tayo, mahahawakan na natin ang perang matagal nating hinintay. Ang boses ni Nanay Senen ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa sulok ng madilim na kusina, tanging ang maliit na liwanag ng isang gasera ang nagsisilbing saksi sa pagtatrabaho ni Mirelda. Hawak niya ang isang mamahaling tela ng barong na tahi-tahi niya para sa darating na interview ni Teodoro sa bangko. Isang malalim na tusok ng karayom ang bumaon sa kanyang hinlalaki. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang isang patak ng pulang dugo na dahan-dahang kumalat sa maputing hibla ng pinya. Tila isang mantsa ng kataksilan na hindi na kailanman mabubura. 10, 20, 26 na taon. Iyon ang bilang ng mga taon na inisip ni Mirelda na ang pagmamahal ay katumbas ng pagsasakripisyo. Inakala niya na ang bawat puyat, ang bawat hapdi ng likod sa pagtatahi, at ang bawat pagkakataong tiniis niya ang gutom para may makain ang kanyang pamilya ay sapat na para ituring siyang tao. Ngunit sa likod ng pintong yon, sa pagitan ng tawanan ni Nanay Senen at ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang kanyang buong pagkatao ay binura ng isang salita. Puhunan. Naramdaman ni Mirelda ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang gunting na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad at tumama sa sementong sahig na lumikha ng isang matunog na ingay na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Parang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanang kay pait tanggapin. Siya ay hindi anak. Siya ay hindi kasintahan. Siya ay isang gamit lamang na handang itapon kapag nakuha na ang pakinabang. Ano iyon? Narinig niyang tanong ni Teodoro mula sa kabilang silid. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari na dati raati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngayon, ang boses na yon ay nagdulot lamang sa kanya ng matinding pagkasuka. Mabilis na pinunasan ni Mirelda ang kanyang pisngi. Bagaman, walang luha ang pumatak. Ang kanyang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay isang uri ng pighati na nanunuot sa buto at nagpapatigas sa kaluluwa. Tumingin siya sa bintana kung saan ang mga patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa butas-butas na bubong na yero. Ang tunog ng ulan ay tila isang malungkot na awit ng pagluluksa para sa babaeng namatay sa loob niya sa gabing ito, ang masunurin at martir na si Mirelda. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na damit ang isang lumang kwintas na may pendant na pilak. Ito ang tanging bagay na pagmamay-ari niya bago pa siya pulutin ni Senen. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Kung ang kanyang buhay ay ninakaw, kung ang kanyang dugo ay itinuring na basura, at kung ang kanyang pag-ibig ay ginawang negosyo, kung gayon ay tapos na ang panahon ng kanyang pananahimik. Tumayo siya ng dahan-dahan, binabaliwala ang hapdi ng sugat sa kanyang daliri. Tumingin siya sa pinto ng silid
kung saan naroon ang mga taong itinuring niyang mundo, ang mga taong kasalukuyang naghahati-hati sa kanyang kinabukasan. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang katanungang magiging mitya ng lahat ng pagbabago sa kanyang buhay. Kung hindi ako ang Mirelda na kilala ninyo, sino ang tunay na Mirelda na inagawan ninyo ng tadhana? Ang katahimikan sa kusina ay naging mas malalim pa kaysa sa kadiliman ng gabi. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, si Mirelda ay nanatiling nakatayo. Isang rebulto ng pighati na unti-unting nagiging isang sandata ng katotohanan. Hindi na nagawang ipikit ni Mirelda ang kanyang mga mata hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat minuto ng kadiliman ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Nang magsimulang magliwanag ang paligid, ang ingay ng mga manok sa labas at ang kalansing ng mga kagamitan sa kusina ay hindi na nagdulot ng pamilyar na kapanatagan. Sa halip, ang bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang isuot ang isang maskara. Ang maskara ng isang masunurin at walang kuryosidad na anak. Mirelda, nasaan na ang kape ko? Ang sakit-sakit ng likod ko, parang hindi ko na kayang tumayo. Ang boses ni Nanay Senen ay pumailan lang mula sa silid, puno ng pagrereklamo at artipisyal na panghihina. Lumapit si Mirelda, dala ang isang basong mainit na kape. Pinanood niya ang matanda habang ito ay humahawak sa kanyang baywang. Umaarte na tila pasan ang buong mundo. Dati, ang bawat ubo at daing ni Senen ay nagpapatakbo kay Mirelda sa takot at pag-aalala. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang mga kunot sa noo ng babaeng itinuring niyang ina, tanging isang malamig na pagmamasid ang nararamdaman niya. Nakikita niya ang bawat galaw bilang isang kalkuladong paraan para makuha ang kanyang awa. Heto na po ang kape niyo, Nay. Pasensya na po. Tinapos ko lang ang huling tahi sa barong ni Teodoro. Ang tinig ni Mirelda ay nanatiling banayad, bagaman ang kanyang kalooban ay sumisigaw sa galit. Iyan ang mabuting anak. Alam mo naman, Mirelda, kung hindi dahil sa pag-aaruga ko sa iyo noong sanggol ka pa, baka kung saan ka na pinulot ng mga asong gala. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Kaya huwag kang magrereklamo kung napapagod ka sa pagtulong sa pamilyang ito, sabi ni Senen. Bago humigop ng kape, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa dalaga. Tila sinusukat kung may nagbago ba rito. Maya-maya pa ay dumating si Teodoro. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango na binili rin gamit ang perang pinaghirapan ni Mirelda sa pagtatahi ay agad na kumalat sa maliit na sala. Ngumiti siya nang makita si Mirelda. Isang ngiting dati ay nagbibigay ng pag-asa sa dalaga. Ngunit ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang tiwala. Love, look what I have for you. Masayang sabi ni Teodoro habang hinahawakan ang kamay ni Mirelda. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. Hindi ito ginto, marahil ay gawa lamang sa mumurahing tanso na may makintab na bato, ngunit sa paningin ng iba, ito ay simbolo ng pangako. I know it's simple but this is my promise. Pagkatapos ng interview ko at kapag naayos na ang mga papeles natin para sa Cebu, hindi ka na maghihirap. I'll give you the life you deserve. Naramdaman ni Mirelda ang pangangatog ng kanyang mga daliri habang isinusuot ni Teodoro ang singsing. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang malalim na insulto sa kanyang talino. Ang buhay na nararapat sa akin? O ang buhay na plano ninyong ibenta? Ang gusto niyang isigaw, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Tumingin siya sa singsing, na tila isang posas na pilit na ikinakabit sa kanya. Pumasok si Livia sa eksena, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na laging nakasuot ng maikling bestida at puno ng kolorete sa mukha. Tumingin siya kay Mirelda nang may halong pangingutya at inggit. Wow, ate, may ring ka na pala. Bagay na bagay sa mga kamay mong magaspang sa kakatayo at kakatahi. Don't worry. Soon,
Magiging lady of leisure ka na rin sa Cebu, di ba? Pagkatapos ay humalakhak siya. Isang tunog na puno ng lihim na kahulugan na tanging sila lamang ni Teodoro ang nakakaalam. Nang umalis si Teodoro para magtungo sa banyo at iwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng hapagkainan, isang hindi mapigilang udyok ang nagtulak kay Mirelda. Sa gitna ng kaba at mabilis na pagtibok ng puso, mabilis niyang kinuha ang telepono. Isang mensahe ang lumabas sa screen, isang notification mula kay Livia na hindi pa nabubuksan. Baby, are you sure about the plan? Siguraduhin mong pirmado na niya ang loan documents bago tayo umalis. I can't wait to see her face kapag nalaman niyang kukunin natin ang lahat ng savings niya para sa dream wedding natin sa Manila. Let her rot in Cebu with that old man. Anyang bawat salita sa screen ay tila mga tulo ng asido na tumutunaw sa huling piraso ng puso ni Mirelda. Hindi lang nila siya gustong ibenta. Gusto rin nilang nakawin ang bawat sentimo na itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan para sa kanyang sariling kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa pigil na galit at ang kanyang buong katawan ay tila naging isang bulkang handa ng sumabog. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa dati nitong kinalalagyan at bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Nang lumabas si Teodoro at muling ngumiti sa kanya ng buong tamis, tiningnan siya ni Mirelda ng diretso sa mga mata. Ayos ka lang ba, love? Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Teodoro habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Pinilit ni Mirelda na huwag umiwas sa hawak nito kahit na ang bawat dampi ng balat ni Teodoro ay nagpapadiri sa kanya. Sa loob-loob niya, isang sumpa ang kanyang binigkas. Isang sumpa na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hustisyang nararapat para sa kanya. Ayos lang ako, Teodoro. Masaya lang ako na malapit na tayong maging legal, sagot ni Mirelda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng misteryong hindi kayang basahin ng kahit sino sa loob ng bahay na yon. Habang pinagmamasdan niya ang 3 taong itinuturing niyang pamilya na nag-uusap at nagtatawanan, naintindihan ni Mirelda na ang digmaang ito ay hindi idadaan sa sigawan. Ito ay isang digmaan ng talino at sisiguraduhin niyang bago siya umalis sa bahay na ito, siya ang huling tatawa habang ang kanilang mga dambuhalang pangarap ay nagiging abo. Ang isang pirasong pilak ay hindi kayang magsalita. Ngunit sa gabing iyon, ito ang tanging saksi na nagbulong sa akin ng katotohanang pilit na ibinaon sa limot. Sa ilalim ng kanyang katre, sa pinakamadilim na sulok ng silid na amoy alikabok at kalawang, dahan-dahang inabot ni Mirelda ang isang lumang kahon ng biskwit na gawa sa lata. Ang bawat gasgas sa ibabaw nito ay tila isang sugat sa kanyang alaala. Mga sugat na hindi kailanman naghilom dahil sa bawat hapdi ng sinturon ni Nanay Senen at sa bawat kurot ng kahirapan. Binuksan niya ang lata ng walang anumang ingay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang isang maliit na telang pelus na kupas na ang kulay pula. Sa loob nito ay ang kanyang tanging kayamanan, isang pulseras na pilak. Kahit madilim, ang munting alahas ay tila naglalabas ng sariling liwanag, isang malamlam na ningning na hindi nabura ng panahon o ng dumi ng kanilang tahanan. May mga ukit ito na napakakinis, mga disenyong hindi kayang gawin ng isang ordinaryong panday, at sa lock nito ay may maliit na titik na M na napapalibutan ng maliliit na bato. Sino ba talaga ako? Tanong ni Mirelda sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na agad nilamon ng katahimikan ng gabi. Hinalikan niya ang pulseras at itinapat ito sa kanyang pisngi. Ang lamig ng pilak ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang uri ng init. Isang pakiramdam na tila may yumayakap sa kanya mula sa malayo. Naalala niya ang mga salita ng kanyang Lola Isay, ang bulag na matanda sa kabilang kanto bago ito pumanaw. Noong bata pa si Mirelda,
Madalas siyang haplusin ng matanda sa muka at sasabihing, "Ang iyong balat ay kasing kinis ng sutla, apo. Hindi ka amoy putik, amoy rosas ka kahit sa gitna ng dumi." Noong una, inakala ni Mirelda na guni-guni lang iyon ng isang matandang ulyanin, ngunit ngayon, ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo. Biglang napatigil ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mabibigat at tila nag-aalalang mga hakbang sa labas ng kanyang silid. Ang lumang sahig na gawa sa kahoy ay naglalabas ng tunog na tila dumaraing sa bawat bigat ng paa na tumatapak dito. Mabilis na itinago ni Mirelda ang pulseras sa kanyang bulsa, ngunit hindi pa siya nakakakilos nang bumukas ang pinto. Si Tatay Berto, ang lalaking laging nakayuko, ang lalaking nananatiling pipi sa harap ng kalupitan ng kanyang asawa. Nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang isang baso ng tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot nang makita ang bukas na lata sa sahig. Ang kanyang mukha na sunog sa araw ay biglang namutla at ang basong hawak niya ay tila malalaglag na sa pangangatog ng kanyang mga kamay. "Mirelda, anong ginagawa mo?" Ang boses ni Berto ay paos at puno ng kaba. Lumapit siya ng mabilis at sinarado ang pinto sa likuran niya. Tila ba may kinatatakutang makakita sa kanila. "Tinitingnan ko lang po ang mga gamit ko, Tay," sagot ni Mirelda. Pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. "Bakit po ba kayo parang nakakita ng multo?" Mabilis na lumuhod si Berto sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at amoy tabako, ngunit ang higpit ng hawak niya ay nagpapakita ng isang desperasyong hindi pa nakikita ni Mirelda kailanman. "Itago mo yan, anak. Huwag mo nang ilalabas ang pulseras na yon. Kapag nakita yan ng nanay mo, hindi lang tayo magugulo. Baka malagay tayo sa panganib." "Bakit mo? Tay, kanino ba talaga galing ito? Bakit takot na takot kayo sa isang pirasong alahas?" tanong ni Mirelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong makuha ang sagot. Tumingin si Berto sa paligid, tila tinitiyak na walang nakikinig sa kabila ng dingding. Lumapit ang kanyang mukha kay Mirelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. "Hindi kami ang kumuha sa iyo, Mirelda, pero alam namin kung sino ang nawalan. Noong gabing dinala ka ng komadrona sa amin, sinabi niya na wala ka ng pamilya. Pero nang makita namin ang pulseras na suot mo, alam naming nagsisinungaling siya. Isa lang ang pamilyang may ganyang klasing alahas sa probinsyang ito bago tayo lumuwas ng Maynila." Napatigil ang paghinga ni Mirelda. "Sino, Tay? Sabihin niyo sa akin." Bago pa makasagot si Berto, isang malakas na kalabog ang nagmula sa pintuan ng bahay. Tila may taong marahas na pumasok. Narinig nila ang galit na boses ni Senen na tinatawag ang pangalan ni Berto. Ang takot sa mga mata ng kanyang ama ay muling bumalik at mabilis siyang tumayo para lumabas. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, isang pangungusap ang iniwan niya na nagpabago sa tibok ng puso ni Mirelda. Ang pangalan sa pulseras na yan, hindi lang yan basta M, Mirelda. Iyan ang tatak ng pamilyang naghahanap sa iyo sa loob ng 26 na taon. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa bahay na ito, lalong-lalo na kay Teodoro. Alam niya ang tungkol sa pulseras at yan ang dahilan kung bakit kanya gustong pakasalan. Naiwan si Mirelda sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa pulseras sa loob ng kanyang bulsa. Ang malamig na pilak ay tila nagbabaga na ngayon sa kanyang palad. Sino ang pamilyang tinutukoy ni Berto? At anong kinalaman ng pamilyang Monteverde, ang mga taong pinaglilingkuran niya ng tahi, sa misteryong bumabalot sa kanyang pagsilang? Ang bawat hakbang ni Mirelda patungo sa malawak na tarangkahan ng mga Monteverde ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa likuran niya ay ang ingay, dumi at baho ng eskinita kung saan siya lumaki. Isang lugar na puno ng pait at panlilinlang. Sa kanyang harapan naman ay ang matatayog na pader
na nababalutan ng mga gumagapang na halaman, isang paraiso na tila hindi para sa mga katulad niyang may mga kamay na puno ng kalyo at pusong puno ng sugat. Mahigpit niyang yakap ang isang malaking kahon na naglalaman ng barong na pinagpuyatan niya ng 3 gabi. Sa loob ng kahong iyon ni Beyon ay hindi lamang tela ang naroon. Nandoon ang kanyang pag-asa na makakuha ng sapat na pera para makatakas sa impyernong binuo ni na Senen at Teodoro. Nang bumukas ang malaking pintong bakal, ang tunog ng pag-ikot ng mga engkahe nito ay tila isang babala na walang balikang magaganap kapag pumasok na siya sa loob. Sinalubong siya ng amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga naglalakihang puno ng mangga. Habang naglalakad siya sa mahabang daan ng gawa sa mga batong puti, hindi mapigilan ni Mirelda ang makaramdam ng isang kakaibang pamilyaridad. Ang bawat sulok ng hardin, ang disenyo ng mga estatwa, at maging ang kulay ng mga bulaklak ay tila matagal na niyang nakita sa kanyang mga panaginip. Dito po tayo, Miss Mirelda. Kanina pa po kayo hinihintay ni Don Augusto sa kanyang silid-aklatan, sabi ng isang kasambahay na may magalang na tinig. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang bawat tapak ni Mirelda sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay naglalabas ng isang mahinang tunog, tila natatakot na mabasag ang katahimikan ng bahay. Sa dulo ng pasilyo, bumukas ang isang malaking pintong gawa sa mahogany. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng isang malaking bintana, nakatingin sa malayo ng may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ito si Don Augusto Monteverde. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may pasang hindi nakikitang bigat. Nang lumingon siya kay Mirelda, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napaatras ang matanda. Tila ba nakakita siya ng isang anino mula sa kanyang nakaraan. Dinala ko na po ang barong ninyo, Don Augusto. Ang boses ni Mirelda ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang init ang dumadaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng kaligtasan na hindi niya naramdaman sa loob ng 26 na taon. Dahan-dahang lumapit si Don Augusto. Kinuha niya ang barong mula sa kahon at hinaplos ang bawat tahi nito. Ang kanyang mga daliri ay tumigil sa mga borda na ginawa ni Mirelda. Mga disenyong kinuha niya mula sa kanyang sariling gunita. Napakaganda. Ang bawat hibla, ang bawat disenyo, para itong gawa ng aking asawa noong siya ay nabubuhay pa. Ganitong-ganito ang kanyang mga tahi, puno ng puso at pagmamahal. Tumingin si Don Augusto nang diretso sa mga mata ni Mirelda. Sino ang nagturo sa iyo nito, iha? Bakit parang kilala ng iyong mga kamay ang bawat guhit na paborito ng aking pamilya? Sarili ko lang pong gawa yan, Don Augusto. Hindi ko rin po alam kung bakit yan ang lumalabas sa aking mga tahi. Sagot ni Mirelda. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sa isang sulok ng silid, nakatayo ang isang lalaking may salamin at may hawak na mga dokumento. Si Attorney Isandro Marcelo. Tahimik siyang nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakasubaybay sa bawat galaw ni Mirelda. Noong una ay seryoso lang ang kanyang mukha, ngunit nang lumapit si Mirelda para ayusin ang kwelyo ng barong sa tapat ni Don Augusto, napansin ni Isandro ang isang bagay. Dahil sa kanyang pagkilos, bahagyang tumabi ang mahabang buhok ni Mirelda mula sa kanyang leeg. Sa ilalim ng kanyang kanang tainga, malapit sa kanyang batok, ay isang maliit na vetbot na kulay ube na hugis bituin. Ang ballpen na hawak ni Isandro ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang mesa. Lumikha ito ng isang tunog na tila nagpagising sa katahimikan ng silid. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-asa. Don Augusto, tingnan niyo po. Ang boses ni Isandro ay puno ng pagpipigil na emosyon. Ang tanda sa kanyang leeg, ang hugis bituin na vetbot. Iyan ang tanda na hinahanap natin sa loob ng mahabang panahon. Iyan ang tanda ng anak ninyong si Mirelda.
Napatigil ang mundo para sa dalawang tao sa loob ng silid. Si Don Augusto ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang tinitingnan ang dalagang nasa harap niya. Si Mirelda naman ay napaatras. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang pulseras na pilak sa kanyang bulsa ay tila bumigat at ang bawat piraso ng katotohanan ay nagsimulang magsanib sa isa't isa. Ikay, ikaw ba talaga ang aking anak? Ang tanong ni Don Augusto ay halos pabulong na lamang, punong-puno ng pighati at pananabik. Habang nakatayo sila roon, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan sa labas. Tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingang binuo ni Senen. Hindi alam ni Mirelda kung dapat ba siyang tumakbo o dapat ba siyang yumakap sa matandang nasa harap niya. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang pinto ng mansyong ito ay hindi na muling magsasara para sa kanya. Pagbalik ni Mirelda sa barong-barong ng mga soto, ang bawat sulok ng bahay na yon ay tila mas lalong naging masikip at nakakasuffocate. Ang bawat amoy ng amag at sirang kahoy ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo sa isang lugar na kailanman ay hindi naging tahanan. Habang hawak niya ang kanyang lumang makina, ang kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa banayad na mukha ni Don Augusto at sa matatalas na mata ni Attorney Isandro. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pag-iisip ay agad na binasag ng isang pamilyar at nakakairitang boses. Wow, ate, ang ganda naman yan. Kanino yan? Kay Don Augusto na naman ba? Si Livia iyon, nakasandal sa hamba ng pinto habang nagkukulay ng kuko. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete na tila itinatago ang itim ng kanyang budhi. Masyado ka namang bida-bida nitong mga nakaraang araw. Akala mo naman kung sinong prinsesa kung makapunta sa mansyon. Hindi sumagot si Mirelda. Ipinagpatuloy niya ang pagtatahi sa isang mamahaling telang sutla na kulay asul, isang order mula sa isang mayamang kliyente na magbibigay sa kanya ng sapat na halaga para sa kanyang mga plano. Ang kanyang pananahimik ay tila lalong nagpaningas sa galit at inggit ni Livia. Lumapit ang nakababatang kapatid. Ang bawat hakbang nito ay puno ng masamang intensyon. Huwag mo akong dedimahin, Mirelda. You think you're better than me just because you can sew. Isang utos lang ni nanay. Gagapang ka pa rin sa putikan. Bulong ni Livia, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Sa isang iglap, habang hindi nakatingin si Mirelda, kinuha ni Livia ang isang matalim na gunting at marahas na itinusok ito sa gitna ng asul na sutla. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay tila isang hiyaw ng kawalang pag-asa sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat hibla ng sutla na nagkalas-kalas ay sumisimbolo sa mga pangarap ni Mirelda na pilit na winawasak ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mirelda habang pinagmamasdan ang malaking butas sa gitna ng kanyang pinaghirapang gawa. Oops, so clumsy of me. Masyado kasing madulas ang tela mo, ate, sabi ni Livia nang may kasamang tawa na puno ng pangingutya. Kasabay nito ang pagpasok ni Nanay Senen na tila naghihintay lang ng pagkakataon para sumabog. Nang makita niya ang nasirang tela, hindi man lang niya tinanong kung ano ang nangyari. Ang kanyang mga mata ay agad na bumaling kay Mirelda nang may matinding galit. Walang hiya kang bata ka. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng telang iyan? Pinagkatiwalaan ka ng kliyente, tapos sisirain mo lang. Napakawalang kwenta mo talaga, sigaw ni Senen. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Mirelda na naging sanhi ng pagkakapiit ng kanyang mukha sa isang tabi. Ang hapdi ng palad na tumama sa kanyang balat ay nagdulot ng isang metalikong lasa ng dugo sa kanyang bibig. Nay, sinadya niya po yan. Sinasabi ko sa inyo, nagmamarunong na siya dahil feeling niya ay malapit na siyang maging mayaman sa mansyon. Dagdag pa ni Livia, ang kanyang mukha ay nagkukunwaring biktima habang nagtatago sa likuran ni Senen. Dati-rati,
Si Mirelda ay luluhod at iiyak, hihingi ng tawad sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Ngunit sa gabing ito, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang mukha kay Senen. Ang kanyang paningin ay malamig at matalim na tila isang patalim. Ang bawat patak ng sakit ay naging yelo sa kanyang puso. Tapos na po ba kayo? Ang boses ni Mirelda ay nanatiling matatag. Walang bakas ng takot o pighati. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Senen, tila hindi makapaniwala sa pagbabago ng kanyang puhunan. Hindi sumagot si Mirelda. Tumayo siya ng dahan-dahan at nagsimulang itupi ang kanyang mga gamit. Ang bawat pagkilos niya ay may layunin at dahan-dahan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay doon ang kanyang pulseras na pilak, ang kanyang kaunting ipon, at ang mga dokumentong palihim niyang nakuha. Saan ka pupunta, Mirelda? Bumalik ka rito. May utang ka pa sa akin. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinain mo. Ang boses ni Senen ay lalong naging matinis at desperado. Tumingin si Mirelda kay Livia na ngayon ay bakas ang takot sa kanyang mga mata at pagkatapos ay kay Senen. Ang utang ko sa inyo, nanay, ay matagal ko nang nabayaran ng aking dugo at pagod. Ngunit ang utang ninyo sa akin, ang ninakaw ninyong buhay at ang katotohanang itinago ninyo, iyan ang sisiguraduhin kong babayaran ninyo ng buo. Lumabas si Mirelda sa pinto ng kanilang barong-barong nang hindi lumilingon. Sa labas, ang dilim ng gabi ay tila isang yakap ng kalayaan. Habang naglalakad siya palayo sa lugar na itinuring niyang kulungan, ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang direksyon, ang mansyon ng mga Monteverde. Ngunit bago siya pumunta doon, may isang tao pa siyang kailangang puntahan. Saan kukuha ng lakas si Mirelda para harapin ang katotohanang maaari ring bumasak sa pamilyang Monteverde? At ano ang gagawin ni Teodoro kapag nalaman niyang ang kanyang puhunan ay tuluyan ng nakawala sa kanyang mga kamay? Ang gabi ay tila isang malaking kumot ng lihim na bumabalot sa buong lalawigan ng San Fabian. Habang ang lahat ay himbing na sa pagkakaidlip, si Attorney Isandro Marcelo ay nananatiling gising sa loob ng kanyang madilim na opisina. Sa harap niya, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang table lamp, ay nakalatag ang mga lumang dokumento ng hospital record mula 26 na taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi ang mga numerong ito ang nagpapagulo sa kanyang isipan, kundi ang imahe ng maliit na bituin sa leeg ni Mirelda at ang pait na bakas sa kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Isandro ang makaramdam ng matinding pananagutan. Bilang kanang kamay ni Don Augusto, saksi siya sa bawat patak ng luha ng matanda para sa nawawalang anak. At ngayong nasa harap na nila ang katotohanan, kailangan niyang tiyakin na walang butas ang bawat ebidensya bago nila tuluyang bawiin si Mirelda mula sa mga kuko ng pamilyang Soto. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagmaneho si Isandro patungo sa liblib na baryo kung saan dating nakatira ang pamilyang Soto bago sila lumuwas ng Maynila. Ang kalsada ay puno ng alikabok at ang mga tuyong dahon ay sumasayaw sa bawat pagdaan ng kanyang sasakyan. Huminto siya sa harap ng isang maliit at abandonadong kubo na dati ay pagmamay-ari ni Aling Rosa, ang komadronang nagpaanak sa asawa ni Don Augusto at sa asawa ni Berto Soto sa iisang gabi. Ang kubo ay nababalutan na ng mga baging at ang mga haligi nito ay kinakain na ng anay. Sa bawat hakbang ni Isandro sa loob ng bahay, ang sahig na kawayan ay naglalabas ng tunog na tila nagrereklamo sa kanyang bigat. Amoy luma, amoy lupa, at amoy ng mga nakalimutang alaala ang bumati sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap sa mga nagkalat na gamit, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng isang gumagalaw na tabla sa sahig. Sa loob ng kahon ay may mga lumang resibo at isang sulat na punit-punit na.
Tila ba sinubukan itong sirain ng kung sino, ngunit hindi nagtagumpay. Dahan-dahang pinagdugtong ni Isandro ang mga piraso ng papel. Ang sulat ay galing kay Aling Rosa at nakapangalan kay Senen Soto. Senen, hindi na ako makatulog sa gabi dahil sa ginawa nating pagpapalit sa dalawang bata. Alam kong malaki ang utang ko sa'yo, pero ang kumuha ng anak ng iba para lang maging tagapagbayad ng utang mo ay isang malaking kasalanan. Ang batang may pilak na pulseras, siya ang tunay na Monteverde. Huwag mo siyang sasaktan dahil balang araw, ang dugong nananalatay sa kanya ang maglalantad sa atin. Naramdaman ni Isandro ang pagtayo ng kanyang mga balahibo habang binabasa ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay tila isang matalim na kumpirmasyon ng kasamaang ginawa ni Senen. Hindi lang pala ito basta pagkakataon. Ito ay isang planadong krimen na naglalayong gawing alipin ang isang inosenteng bata para sa pansariling interes ng isang sakim na babae. Napakawalang hiya niyo, bulong ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi na niya kayang itago. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom habang iniisip ang bawat hirap na dinanas ni Mirelda sa loob ng 26 na taon. Habang ang mga Monteverde ay namumuhay sa pighati, si Senen ay nagpapakasasa sa pagpapatrabaho sa isang batang hindi naman niya kadugo. Bago siya umalis sa kubo, may napansin pa si Isandro sa ilalim ng sulat. Isang maliit na litrato ng isang sanggol na may suot na pulseras na may titik na embha. Ngunit may isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan ng isang tao na hindi niya inaasahang makita. Teodoro Vilesa Sr., ang ama ni Teodoro. Ang matandang Vilesa ay matagal ng kaibigan ni Berto Soto. Ibig sabihin, ang planong ito ay hindi lamang kay Senen, kundi may mas malalim pang ugat na kinasasangkutan ng pamilya ng kasintahan ni Mirelda. Kaya pala pilit na idinidikit ni Teodoro ang kanyang sarili kay Mirelda. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang lihim na alam na nila noon pa man. Gusto nilang kontrolin ang tunay na tagapagmana ng mga Monteverde para sa kanilang sariling kapakanan. Nagmamadaling bumalik si Isandro sa kanyang sasakyan. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang mahanap si Mirelda bago pa siya tuluyang mapinsala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang nagmamaneho siya pabalik ng Maynila, ang langit ay nagsimulang maging madilim. Tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Sa mansyon ng mga Monteverde, nakatayo si Don Augusto sa harap ng portrait ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Malapit na, mahal ko. Malapit na nating mabawi ang ating anak. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, si Mirelda ay naglalakad sa gitna ng ulan, walang matuluyan, at tanging ang kanyang galit ang nagsisilbing init sa kanyang nanlalamig na katawan. Hindi niya alam na ang katotohanang natuklasan ni Isandro ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Sino ang tunay na kakampi ni Mirelda sa gitna ng mga anino ng nakaraan? At hanggang kailan kayang protektahan ni Isandro ang lihim na ito bago tuluyang sumabog ang galit ng mga Monteverde? Akala mo ba ay ganoon kadali ang mabuhay sa labas, Mirelda? Tingnan mo ang sarili mo. Bumalik ka rin sa amin dahil alam mong wala kang mapupuntahan. Walang sino man ang tatanggap sa isang katulad mong walang pinag-aralan at tanging pananahi lang ang alam. Dito, kahit papaano, may bubong ka sa itaas ng iyong ulo. Ang boses ni Nanay Senen ay puno ng pangingit-ngit at tagumpay habang nakaupo siya sa kanyang luma at tumba-tumbang kahoy. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad sa dilim, bumalik si Mirelda sa bahay ng mga Soto, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang misyong kailangan niyang tapusin. Alam niyang kailangan niya ng matibay na ebidensya ng kanilang panloloko bago siya tuluyang humarap sa mga Monteverde. Sa gilid, nakatayo si Teodoro. Hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang nangiti ay tila isang laso na binalot sa asukal. Love,
Huwag ka nang magtampo kay nanay. Intindihin mo na lang na nag-aalala lang siya para sa future natin. Isipin mo na lang, kapag naayos na ang business natin, hindi mo na kailangang humawak ng karayom habang buhay. Inilapag ni Teodoro ang mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan na puno ng mantsa ng kape at alikabok. Kailangan lang namin ng pirma mo rito, Mirelda, dahil ikaw ang may malinis na record sa bangko bilang isang masipag na mananahi. Mas madali tayo makakakuha ng loan. Para sa atin din naman ito, para sa dream wedding natin. Naramdaman ni Mirelda ang matinding pagkasuka sa kanyang lalamunan. Alam niya kung ano ang nakasulat sa mga papel na yon. Isang kasunduan na magbabaon sa kanya sa utang habang ang pera ay mapupunta sa bulsa ni Teodoro at Senen para sa kanilang pagtakas. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang marahas na paghila sa kanyang buhok. Pinipilit siyang sumunod sa kanilang nais. Sige, pipirma ako, mahinang sabi ni Mirelda. Ang kanyang boses ay tila isang mahina at takot na bata. Iyan ang mabuting bata. Alam ko namang hindi mo kami matitiis. Masayang sabi ni Senen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kinuha ni Mirelda ang ballpen, ngunit bago pa lumapat ang tinta sa papel, sinadya niyang itumba ang isang baso ng tubig na nasa malapit. Ang tubig ay mabilis na kumalat sa lamesa, dahilan para magpanik ang dalawa. Ay, ano ba namang katangahan yan, Mirelda? Ang mga papeles. Sigaw ni Senen habang mabilis na kinukuha ang mga basang dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala si Teodoro sa paghahanap ng basahan, mabilis na kinuha ni Mirelda ang orihinal na loan documents mula sa folder at pinalitan ito ng mga blankong papel na may katulad na hitsura na itinago niya sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tumpak, bunga ng maraming taon ng paghawak sa maliliit na hibla ng sinulid. Dahan-dahan niyang pinindot ang record button sa kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na apron. Bakit ba kailangang ako ang pumirma? Teodoro? Tanong ni Mirelda. Pilit na pinapalabas ang isang gumaralgal na tinig. Hindi ba't sabi mo ay may pera ka naman para sa kasal natin? Tumawa si Teodoro, isang tawang puno ng pangmamaliit. Mirelda, ang tanga mo talaga. Sa tingin mo ba ay papakasalan talaga kita? Pagkatapos mong mapirmahan ang loan na ito, iiwan ka na namin dito sa Maynila. Habang kami ni Livia ay magpapakasasa sa pera mo sa Manila, ibebenta ka namin sa Cebu. At habang nagpapakahirap ka doon sa matandang mayaman, kami ang nag-e-enjoy sa pinagpaguran mo. At huwag mong asahang may tutulong sa'yo, dagdag ni Senen habang tumatawa rin. Dahil sa papel na yan, ikaw ang lalabas na nagnakaw sa bangko. Wala kang takas, puhunan lang kita mula pa noong sanggol ka. Isang basurang pinulot ko para maging ginto sa hinaharap. Nararamdaman ni Mirelda ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Nakuha na niya ang lahat, ang bawat salita, ang bawat plano, at ang bawat panlalait ay nakatala na sa kanyang telepono. Oh, heto na ang ballpen. Pirma na! Utos ni Teodoro, inilalapit ang muka sa dalaga. Dahan-dahan na iniangat ni Mirelda ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng takot. Sa halip, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ako, bulong ni Mirelda. Anong sabi mo? Pirma na! Bulyaw ni Senen. Hindi pinansin ni Mirelda ang kanilang galit. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa apron at ipinadinig sa kanila ang huling bahagi ng kanilang usapan. Ang boses ni Teodoro na umaamin sa kanyang panloloko ay umalingaw-ngaw sa maliit at maruming kusina, tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga pangarap. Nanlaki ang mga mata ni Teodoro at ang mukha ni Senen ay biglang naging abo sa putla
Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Mirelda, anong, anong ginawa mo? Nauutal na tanong ni Teodoro. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin si Mirelda sa kanila nang may halong pangingidiri. Ang akala ninyo ay kontrolado ninyo ang buhay ko. Ang akala ninyo ay mananatili akong bulag sa inyong kasaman. Ngunit mula sa gabing ito, ang bawat utang na sinasabi ninyo ay ako na ang maniningil at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magbabayad. Bago pa sila makakilos para agawin ang telepono, isang malakas na pagkatok ang nagmula sa pintuan ng bahay. Ang bawat tunog ng kamao na tumatama sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong bukas para kay Mirelda. Ang bawat pintig ng puso ni Mirelda ay tila isang babala na kailangan na niyang tumakas. Ang malakas na pagkatok sa pintuan ay hindi nagmula sa mga pulis, kundi sa isang lasing na kapitbahay na naniningil ng utang kay Tatay Berto. Ngunit ang sandaling iyon ng kalituhan ang naging pagkakataon ni Mirelda. Sa gitna ng sigawan ni Senen at ng kapitbahay, mabilis na lumabas si Mirelda sa bintana ng kanyang silid, dala ang kanyang maliit na bag at ang lahat ng katotohanang hawak niya. Tumakbo siya patungo sa mataong palengke ng San Fabian. Ang kanyang mga paang nakayapak sa maputik na kalsada ay hindi alintana ang lamig ng gabi. Ang amoy ng tuyong isda, na bulok na gulay, at usok ng mga jeepney ang bumati sa kanya. Sa gitna ng maraming tao, inakala niyang ligtas na siya. Ngunit isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang balikat. Dahilan para mapaharap siya sa isang galit na Teodoro. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin, Mirelda? Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Sigaw ni Teodoro. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at desperasyon. Magnanakaw. Magnanakaw ang babaeng ito. Ninakawan niya ang pamilya ko. Nagsimulang magtinginan ng mga tao sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na nakapalibot kay Mirelda. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan habang pilit na inaagaw ni Teodoro ang kanyang bag. Sa bawat hila ng lalaki, ang katawan ni Mirelda ay tila isang dahon na nililipad ng malakas na hangin. Bitawan mo ako, Teodoro. Wala akong ninakaw. Kayo ang nagnakaw sa buhay ko. Ang boses ni Mirelda ay gumaralgal sa pighati, ngunit walang sino man sa palengke ang gustong makialam. Ang lahat ay nanonood lamang sa isang babaeng tila basura sa gitna ng kalsada. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, tatlong naglalakihang sasakyan na kulay itim ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Ang bawat sasakyan ay naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan at yaman na hindi nararapat sa maduming palengke na yon. Bumukas ang mga pinto at tatlong lalaking may matatayog na tindig ang lumabas, sina Marcelo, Matias at Mauricio Monteverde. Sila ay naroon para sa isang charity project ng kanilang foundation, ngunit ang atensyon nila ay agad na nakuha ng isang lalaking marahas na sinasaktan ng isang maliit at tila basag na babae. Si Marcelo, ang panganay na kapatid na isang mahusay na abogado, ang unang lumapit. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig habang nakatingin kay Teodoro. Bitawan mo siya. Ang boses ni Marcelo ay mahinahon ngunit punong-puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Huwag kayong makialam dito. Kasintahan ko ito at ninakawan niya ako. Sagot ni Teodoro, bagaman ang kanyang boses ay nangatog nang makita ang tatlong lalaking tila mga pader na nakapaligid sa kanya. Hindi nagsalita si Matias, ang pangalawang kapatid na namamahala sa logistics. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan niya ang braso ni Teodoro at dahan-dahan itong pinihihit, dahilan para mapabitaw ang lalaki kay Mirelda. Si Mauricio naman, ang bunso na may pinakamalambot na puso, ay agad na inalalayan si Mirelda. Ayos ka lang ba, miss? Tanong ni Mauricio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Mauricio ang isang kuryente ng pamilyaridad, isang dugong tila tumatawag sa kanya.
Nakatayo si Mirelda sa pagitan ng tatlong lalaking ito. Ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng proteksyon na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa mga soto. Sila ay parang mga anghel na ipinadala mula sa langit para iligtas siya sa gitna ng putikan. "Salamat po, kailangan ko na pong umalis," mahinang sabi ni Mirelda. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa takot. Mabilis siyang tumalikod para lumayo, ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang bag ay bahagyang nabuksan. Isang kumikinang na bagay ang nahulog mula sa kanyang bag at tumama sa semento, na lumikha ng isang malambing na tunog na tila isang hiyaw ng pagkilala. Ito ang pulseras na pilak. Yumuko si Marcelo para pulutin ang alahas nang makita niya ang ukit na titik na M at ang disenyo ng mga bato sa paligid nito. Ang kanyang buong mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinitingnan ng pulseras na matagal na nilang inakalang nawala na habang buhay. "Miss, sandali!" tawag ni Marcelo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pighati. Lumingon si Mirelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba habang nakikita ang pulseras sa kamay ng estranghero. Hindi niya alam kung ang lalaking ito ay kaaway o kakampi. Ngunit ang paraan ng pagtingin ni Marcelo sa pulseras ay tila isang taong nakatagpo ng isang bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. "Saan mo nakuha ito?" tanong ni Marcelo. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa pulseras patungo sa mukha ni Mirelda. "Saan nakuha ng isang mananahi ang tanging alahas na pagmamay-ari ng aming kapatid na nawala 26 na taon na ang nakalilipas?" Ang katahimikan sa palengke ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang alon na handang lumamon sa kanilang lahat. Si Teodoro ay dahan-dahang umaatras sa dilim habang si Mirelda ay nanatiling nakatayo sa harap ng tatlong lalaking hindi niya kilala, ngunit tila ang kanyang buong tadhana ay nakaukit na sa kanilang mga palad. Ako ang may-ari niyan," bulong ni Mirelda. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng paligid. Tumingin si Marcelo sa kanyang mga kapatid at sa isang sulyap, alam na nila ang sagot. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng isang matinding bugso ng emosyon. Ang pait ng nakaraan, ang galit sa mga nagnakaw sa kanila, at ang walang hanggang pag-ibig para sa kapatid na sa wakas ay natagpuan na nila sa gitna ng dumi at hirap. "Hindi ko akalaing ganoon kabilis mo siyang mapapaikot, Teodoro. Akala ni Mirelda, siya lang ang mahal mo, pero sa bawat halik mo sa kanya, ako ang iniisip mo, di ba?" Kaawa-awang Mirelda, nagpapakahirap magtahi para sa pangkasal ninyo. Hindi niya alam na sa akin mapupunta ang lahat ng pinagpaguran niya. Ang boses ni Livia ay puno ng halakhak na tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Mirelda. Nakatayo si Mirelda sa labas ng kanilang barong-barong, sa ilalim ng tumutulong ulan na dahan-dahang nagbabasa sa kanyang manipis na blusa. Hawak niya ang isang maliit na supot ng gamot para sa ubo ni Nanay Senen. Isang huling pagtatangka ng kanyang busilak na puso na maging mabuting anak kahit sa gitna ng pagdududa. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa pagitan ng mga manipis na dingding na yari sa plywood ay tila isang hatol na nagpaguho sa kanyang mundo. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana, nakita niya si Teodoro na nakayakap kay Livia. Ang lalaking pinangakuan niyang pakakasalan, ang lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya mula sa hirap, ay kasalukuyang humahalik sa leeg ng kanyang kapatid na babae nang may pagnanasa na kailanman ay hindi nito ipinakita sa kanya. Ang bawat haplos ni Teodoro sa buhok ni Livia ay tila isang marahas na pagsakal sa huling pag-asa ni Mirelda. "Hayaan mo na siya, Livia. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa loan at naipadala na siya sa Cebu, tayo na ang magpapakasasa sa Maynila."
Hindi ko naman talaga siya mahal. Ang totoo niyan, nandidiri ako sa mga kamay niyang laging amoy tela at pawis. Ikaw lang ang gusto ko, baby. Sagot ni Teodoro. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. Naramdaman ni Mirelda ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang supot ng gamot na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at lumubog sa maputik na tubig sa kanyang paanan. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang pighati ay masyadong malaki para sa anumang tunog. Ito ay isang uri ng pagkawasak na nagaganap sa kailaliman ng kaluluwa. Tahimik, ngunit talamak. Tumingin siya sa kanyang daliri, kung saan nakasuot ang singsing na ibinigay ni Teodoro. Sa ilalim ng madilim na langit, napansin niya ang isang mapusyaw na kulay berde na naiiwan sa kanyang balat mula sa metal ng singsing. Isang pekeng alahas para sa isang pekeng pangako. Marahas niyang hinubot ang singsing, hindi alintana ang hapdi ng pagkakasugat ng kanyang balat, at itinapon ito sa maruming kanal na puno ng basura. Pinanood niya itong lamunin ng madilim na tubig, tila ba kasabay nitong inanod ang lahat ng kanyang mga pangarap. Paalam, Teodoro. Paalam sa babaeng naniwala sa inyo. Bulong ni Mirelda. Ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo. Tumalikod siya at nagsimulang lumakad palayo. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila gustong linisin ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Hindi na siya babalik. Hindi na siya muling magiging biktima. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang nasa isipan niya, ang opisina ni Attorney Isandro. Siya na lamang ang tanging taong maaaring makapagsabi sa kanya kung sino talaga siya at kung saan siya nararapat na mapunta. Nang makarating siya sa harap ng malaking gusali kung nasaan ang opisina ni Isandro, ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa ginawa't pagod. Basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mapula na sa pait ng kanyang mga pinagdaanan. Kumatok siya sa malaking pintong salamin. Ang bawat tama ng kanyang kamao ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Isandro. Nang makita niya ang kalagayan ni Mirelda, isang babaeng tila isang basag na manika na itinapon sa gitna ng unos, agad siyang lumapit at hinubad ang kanyang Amerikana para itapi sa dalaga. Ang init ng tela at ang banayad na haplos ni Isandro sa kanyang balikat ay nagdulot ng unang patak ng luha mula sa mga mata ni Mirelda. Attorney Isandro, wala na po akong matutuluyan. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Ang boses ni Mirelda ay halos pabulong na lamang bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napasandal sa dibdib ng abogado. Sinalo siya ni Isandro ng may matinding pag-aalala at proteksyon. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng opisina, naramdaman ni Mirelda na sa wakas ay may isang taong handang makinig sa kanyang boses. Ngunit sa likod ng pag-aalala ni Isandro, may isang katanungang nananatiling nakabitin sa hangin. Kung malalaman ni Mirelda ang buong katotohanan tungkol sa pamilyang Monteverde, kaya ba niyang tanggapin ang yaman na kapalit ng 26 na taon ng kanyang paghihirap? O ang katotohanan ay magiging panibagong sugat na hinding-hindi na maghihilom? 10, 20, 26 na taon ng kasinungalingan. Sa bawat tusok ng karayom sa aking mga daliri, inakala ko ay nagbabayad ako ng utang sa buhay. Hindi ko alam na ninanakawan na pala ako ng sarili kong tadhana. Ang boses ni Mirelda ay halos isang mahinang ihip na lamang ng hangin sa loob ng malawak at tahimik na opisina ni Attorney Isandro. Nakaupo siya sa isang malambot na silyang gawa sa balat, balot ng makapal na Amerikana ng abogado. Ang init ng baso ng tsa sa kanyang mga palad ay unti-unting nagpapatunaw sa yelong namuo sa kanyang puso mula sa ulan at pait ng gabing iyon. Pinanood ni Isandro ang panginginig ng mga kamay ng dalaga, mga kamay na puno ng kalyo, mga kamay na naging alipin ng tela at sinulid para sa mga taong walang ibang ginawa, kundi gamitin siya.
Tell me everything, Mirelda. Huwag kang matakot. Dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, ligtas ka. Ang boses ni Isandro ay parang isang pamilyar na himig na nagbibigay ng kapanatagan. Huminga ng malalim si Mirelda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa usok na lumalabas mula sa mainit na tsa. Nagsimula siyang magkuwento. Isinalaysay niya ang mga madaling araw na gising na siya bago pa tumilaok ang manok para maglaban ng mga damit ni Livia at Senen. Ikinuwento niya ang hapdi ng bawat mura na tinanggap niya kapag hindi sapat ang perang kinita niya mula sa pagtatahi. Inilarawan niya ang pakiramdam na tila isa lamang siyang makina na hindi napapagod, hindi nagugutom, at walang karapatang magreklamo. Inisip ko po na baka sadyang ganoon lang ang buhay ng mahirap, na kailangang masaktan bago mahalin. Pero narinig ko po sila, Attorney Isandro. Narinig ko silang pinagtatawanan ang bawat patak ng pawis ko habang nagpaplano kung paano ako ibebenta sa Cebu. Puhunan, iyon lang po ang tingin nila sa akin. Ang boses ni Mirelda ay nagsimulang gumaralgal at ang unang patak ng luha ay tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi na sinundan ng marami pang iba. Hindi nagsalita si Isandro, ngunit ang bawat salita ni Mirelda ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Hinayaan niya ang dalaga na ilabas ang lahat ng pighati na itinago nito sa loob ng mahabang panahon. Nang matapos ang kwento ni Mirelda, dahan-dahang binuksan ni Isandro ang isang itim na folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mirelda, may dahilan kung bakit kita hinanap. May dahilan kung bakit ang puso ni Don Augusto ay tumitibok ng kakaiba tuwing nakikita ka niya. Ang dugo ay may sariling tinig. At hinding-hindi ito magsisinungaling. Kahit gaano pa karaming sinulid ang gamitin nila para itahi ang mga labi ng katotohanan. Sabi ni Isandro habang inilalabas ang isang pirasong papel na may mga teknikal na numero at isang opisyal na selyo. Naramdaman ni Mirelda ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Tila bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng abogado. Inabot ni Isandro ang papel sa kanya. Sa kailaliman ng mga teknikal na salita, may isang linyang nakasulat sa makapal na titik. Probability of paternity, 79.79%. Ang resulta ng DNA test na ginawa namin gamit ang buhok na naiwan mo sa mansyon at ang sample ni Don Augusto. Mirelda, ikaw ang nawawalang anak ng mga Monteverde. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat ng yaman at dangal na ipinagkait sa iyo ng pamilyang Soto. Ang boses ni Isandro ay puno ng tagumpay at matinding emosyon. Nabitiwan ni Mirelda ang baso ng tsaa na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkabagbag sa sahig habang ang tubig ay kumakalat sa marmol. Hindi siya makapaniwala. Ang bawat hirap, ang bawat gutom, at ang bawat panlalait na tinanggap niya ay dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Siya ay isang prinsesang itinapon sa putikan para lamang pakinabangan ng mga baboy. Tumayo si Isandro at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga kamay ng may paggalang. Mirelda, hinding-hindi na muling dadapo ang palad ni Senen sa iyong pisngi. Hinding-hindi na muling gagamitin ni Teodoro ang iyong pangalan para sa kanyang pansariling interes. Tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Tumingin si Mirelda sa bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit sa abot-tanaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kawalang pag-asa, ay naglalabas na ngayon ng isang kakaibang ningning, isang apoy na hinding-hindi na kayang patayin ng kahit anong bagyo. Panahon na, Mirelda. Pagpapatuloy ni Isandro. Ang kanyang paningin ay diretso at matapang. Panahon na para bawiin mo ang bawat sandali na ninakaw nila sa iyo. Panahon na para bumalik ka sa tahanang tunay na nagmamay-ari sa iyo. Naisip ni Mirelda ang mukha ni Senen, ang ngisi ni Teodoro,
at ang panlalait ni Livia. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya babalik bilang isang biktima. Babalik siya bilang isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang itinayo. Ang bawat hakbang pabalik sa madilim at mabahong eskinita ng San Fabian ay tila isang pagbaba sa kailaliman ng impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na biktima si Mirelda. Ang bawat lamat sa pader at ang bawat tulo ng maruming tubig mula sa mga imburnal ay hindi na nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Sa ilalim ng kanyang kupas na blusa, malapit sa kanyang dibdib, ay nakatago ang isang maliit na recorder na ibinigay ni Attorney Isandro, isang sandata na kukuha sa huling hininga ng kasinungalingan ng mga Soto. Nang pumasok siya sa pinto, ang amoy ng hulas na kanin at usok ng sigarilyo ni Tatay Berto ang bumati sa kanya. Nakaupo si Nanay Senen sa harap ng isang luma at kalawanging salamin. Sinusukat ang isang kulay gintong bestida na halatang hindi para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinahaplos ang tela. Tila ba nakikita na niya ang sarili na nakaupo sa gitna ng mga mayayaman. Akala ko ba ay tuluyan ka ng lumayas, Mirelda? Mabuti naman at natauhan ka. Alam mo namang bukas na ang pamanhikan ni na Teodoro. Hindi ka pwedeng mawala dahil ikaw ang sentro ng okasyong ito. Ang boses ni Senen ay puno ng artipisyal na tamis. Ngunit ang bawat salita ay may talim ng pananakot. Pasensya na po, Nay. Naguluhan lang po ako kagabi. Pero naisip ko, wala naman po akong ibang pamilya kundi kayo. Ang boses ni Mirelda ay nanatiling malumanay. Isang perpektong maskara ng pagsunod. Yumukod siya para magmano kay Senen. Isang tradisyong dati ay puno ng paggalang, ngunit ngayon ay tila isang maruming ritual na kinasusuklaman niya. Mabuti at naintindihan mo. Magluto ka na ng hapunan. Gusto ko ng espesyal na adobo para kay Teodoro. Darating siya rito para pag-usapan ang mga huling detalye ng loan at ng biyahe mo sa Cebu. Utos ni Senen habang patuloy na hinahangaan ang sarili sa salamin. Nagtungo si Mirelda sa kusina. Sa bawat hiwa niya ng karne at sa bawat pagdikdik ng bawang, ang kanyang isipan ay tila isang matalas na patalim na naghahanda para sa isang huling sakripisyo. Inihanda niya ang hapunan ng may buong pag-iingat. Tila ba ito ang huling piging ng mga taong nagnakaw sa kanyang buhay? Sa bawat usok na lumalabas mula sa kawali, naramdaman ni Mirelda ang dahan-dahang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa kadena ng utang na loob. Dumating si Teodoro nang may dalang isang bote ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Heto na ang mga papeles, Nay. Bukas, pagkatapos ng seremonya sa harap ng mga kamag-anak, pipirma na si Mirelda. Nakaayos na rin ang tiket niya pa Cebu sa susunod na linggo. Ang matandang kliyente ko ay hindi na makapaghintay na makita ang bago niyang caregiver. Tumawa si Senen at kinalingking ang kanyang baso. Napakatalino mo talaga, Teodoro. Sino bang mag-aakala na ang isang mananahi lang ay magiging susi natin sa karangyaan? Mirelda, halika rito. Uminom ka muna. Para naman maging masigla ka para sa malaking araw mo bukas. Lumapit si Mirelda, dala ang huling putahe. Inilapag niya ito sa lamesa ng walang anumang tunog. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na hindi napapansin. Salamat po, Teodoro. Masaya po ako na sa wakas ay matatapos na ang lahat ng paghihirap ninyo ni Nanay dahil sa akin. Iyan ang gusto ko sa'yo, love. Masunurin at alam ang lugar niya. Sabi ni Teodoro habang hinahaplos ang pisngi ni Mirelda. Hindi umiwas ang dalaga. Bagaman ang bawat dampi ng balat ng lalaki ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang mukha. Sa ilalim ng lamesa, dahan-dahang pinindot ni Mirelda ang save sa recorder matapos makuha ang bawat detalye ng kanilang balak na pagbebenta sa kanya. Habang nagpapatuloy ang tawanan at inuman ng dalawa, si Mirelda ay nanatiling tahimik sa isang sulok.
Pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Ang bawat sulyap niya ay puno ng pait at katarungan. Alam niya na bukas, ang kulay gintong bestida ni Senen ay mababahiran ng luha ng pagsisisi at ang kayabangan ni Teodoro ay lalamunin ng takot sa harap ng batas. Maaga kayong matulog, sabi ni Senen nang may halong kalasingan. Bukas ang araw na babaguhin ang buhay nating lahat. Opo, Nay. Bukas na bukas din po. Bulong ni Mirelda habang tinitingnan ang dilim sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling gising. Tila isang bituin na naghihintay sa pagputok ng bukang liwayway. Ano ang mangyayari sa gitna ng pamanhikan kapag ang lahat ng ebidensyang kinalap ni Mirelda ay inilabas na sa harap ng mga taong inakala nilang kakampi? At sino ang misteryosong panauhin na darating para tuluyang wasakin ang munting kaharian ng kasinungalingan ng mga Soto? Huwag kang mahiya, Mirelda. Pirmahan mo na ang papel na ito sa harap ng ating mga saksi. Ito ang magdadala sa atin sa ginhawa at ito ang magpapatunay na ikaw ay isang mabuting anak at tapat na kasintahan. Ang tinig ni Nanay Senen ay punong-puno ng pekeng kagalakan habang ipinapakita niya sa mga kamag-anak at kapitbahay ang isang makapal na dokumento. Ang maliit at mainit na sala ng mga Soto ay punong-puno ng tao. Ang amoy ng pawis, usok ng sigarilyo, at malansang pagkain ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Mirelda. Nakasuot si Senen ng kanyang kulay gintong bestida na tila ba siya ang reyna ng okasyong yon, habang si Teodoro naman ay nakatayo sa tabi ni Mirelda. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng dalaga. Isang hawak na tila ba isang mandaragit na ayaw ng pakawalan ang kanyang huli. Pirma na, love. Para sa future natin ito. Bulong ni Teodoro sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilinlang. Tumingin si Mirelda sa paligid. Nakita niya ang mga ngiti ng mga kamag-anak na tila naglalaway sa inaasahang handaan at pera. Nakita niya si Livia sa isang sulok, may suot na bagong alahas na alam ni Mirelda na binili gamit ang kanyang huling ipon. At nakita niya si Tatay Berto na nakayuko sa isang tabi, hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa bigat ng lihim na daladala nito. Dahan-dahang kinuha ni Mirelda ang ballpen. Ang bawat daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila isang bulkang handa nang sumabog. Tiningnan niya ang papel, ang loan agreement na magbabaon sa kanya sa utang habang ibinebenta siya sa Cebu. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto niyo po ba talagang malaman kung anong uri ng kinabukasan ang pinirmahan ninyo para sa akin? Ang boses ni Mirelda ay malinaw at matatag na nagpatahimik sa buong silid. Ano bang sinasabi mo, Mirelda? Pirmahan mo na yan! Inis na sabi ni Senen. Ang kanyang muka ay nagsisimula nang mamula sa galit. Sa halip na pumirma, inilabas ni Mirelda ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Pinindot niya ang play at itinaas ang volume sa pinakamalakas na antas. Ang bawat boses na lumabas mula sa speaker ay tila isang marahas na kidlat na gumuhit sa gitna ng sala. Mirelda, ang tanga mo talaga. Sa tingin mo ba ay papakasalan talaga kita? Pagkatapos mong mapirmahan ang loan na ito, iiwan ka na namin dito. Ibebenta ka namin sa Cebu. Let her rot there with that old man. Ang bawat salita ni Teodoro ay umalingaw-ngaw. Sinusundan ng halakhak ni Senen at Livia sa recording. Ang kagalakan sa silid ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga kamag-anak ay nagkatinginan. Ang ilan ay nanlilisik ang mga mata sa gulat. Habang si Teodoro ay tila isang rebulto na nawalan ng kulay. Hindi totoo yan. Edit lang yan. Sinungaling kang bata ka. Sigaw ni Senen habang pilit na inaagaw ang telepono kay Mirelda. Hindi ako ang sinungaling, Nanay Senen. Ang boses ni Mirelda ay puno ng dignidad. Ang bawat butil ng kanin na kinain ko sa bahay na ito ay binayaran ko ng aking dugo at pagod.
Ngunit ang kumuha ng isang sanggol, palitan ng kanyang tadhana at gamitin siya bilang puhunan, iyan ang krimen na hindi ko kailanman mapapatawad. Marahas na itinulak ni Teodoro ang lamesa, dahilan para magtalsikan ang mga baso at plato sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mga seramika ay tila hudyat ng pagkawasak ng kanilang munting kaharian. "Ibigay mo sa akin yan," sigaw ni Teodoro habang sinusubukang saktan si Mirelda. Ngunit bago pa madapo ang kamay ni Teodoro sa dalaga, ang malakas na tunog ng mga sasakyang huminto sa labas ng bahay ay kumuha sa atensyon ng lahat. Ang liwanag ng mga headlight mula sa tatlong malalaking itim na SUV ay pumasok sa loob ng madilim na bahay, tila mga mata ng katarungan na nagmamasid sa kanila. Bumukas ang pinto ng bahay nang walang pasabi. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang bawat isa ay may tindig na nagpapakaba sa kahit sinong makakita sa kanila. Sa gitna nila ay si Don Augusto Monteverde. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha habang nakatingin kay Mirelda. "Mirelda, ang aking anak." Ang boses ng matanda ay nanginginig sa matinding emosyon. Mabilis na humarang sina Marcelo, Matias at Mauricio sa harap ni Mirelda na tila mga pader na bakal na nagpoprotekta sa kanya laban kay Teodoro. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamaingay na kapitbahay. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko?" Sigaw ni Senen, bagaman ang kanyang boses ay puno na ngayon ng takot. Tiningnan ni Marcelo si Senen ng may matinding pangingidiri. "Kami ang pamilyang ninakawan ninyo ng 26 na taon at narito kami para bawiin ang aming kapatid at para siguraduhin ang bawat isa sa inyo ay magbabayad sa harap ng batas." Lumingon si Mirelda kay Don Augusto. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na hindi naniningil ng utang na loob. Habang inaalalayan siya ng kanyang mga tunay na kapatid palabas ng maruming eskinita, lumingon siya sa huling pagkakataon sa bahay ng mga Soto. Nakita niya ang mga pulis na pumasok para pusasan sina Senen at Teodoro. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng kanilang kasakiman. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nililinis ang bawat dumi ng kanyang nakaraan. "Tapos na, Mirelda. Uuwi na tayo," bulong ni Marcelo sa kanya. Habang sumasakay siya sa sasakyan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Pagkatapos ng 26 na taon ng pagiging alipin, paano niya muling tuturuang magmahal ang kanyang pusong tila naging bato na sa pait ng buhay? Napakalambot ng kutsyon, tila balulubog ang kanyang buong katawan sa isang ulap na gawa sa seda. Ngunit sa bawat saglit ng katahimikan sa loob ng malawak na silid na yon, hindi mapigilan ni Mirelda ang makaramdam ng matinding pagkailang. Ang bawat sulok ng kanyang bagong silid sa mansyon ng mga Monteverde ay amoy sariwang rosas at mamahaling pabango, malayo sa pamilyar na amoy ng gaas, amag, at basangyero na kinalakihan niya sa San Fabian. Sa ilalim ng malalambot na kumot, ang kanyang mga daliri ay tila hinahanap pa rin ang magaspang na hawakan ng kanyang lumang makina, ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng halaga sa loob ng 26 na taon. Maaga pa lamang ay gising na si Mirelda. Hindi siya sanay na maghintay na pagsilbihan. Sa gitna ng liwanag ng umaga na pumapasok sa malalaking bintana, dahan-dahan siyang tumayo at sinubukang itupi ang kanyang higaan nang may perpektong ayos, isang gawi ng isang taong sanay na mapagalitan kapag may nakitang kahit isang gusot. Doon siya naabutan ni Don Augusto, na dahan-dahang kumatok sa nakabukas na pinto. "Mirelda, aking bunso." Ang boses ng matanda ay puno ng pagsinta at pag-iingat. Tila ba natatakot siyang baka maglaho ang dalaga kapag naging masyadong malakas ang kanyang tinig. "Hindi mo na kailangang gawin yan, iha. Marami tayong kasambahay na gagawa niyan para sa'yo.
Ang tungkulin mo na lang ngayon ay ang maging masaya at bawiin ang lahat ng panahong nawala sa atin. Ngumiti ng pilit si Mirelda. Salamat po, Papa. Pero hindi ko po yata kayang maupo lang at tumingin sa kawalan. Parang laging may kulang sa aking mga kamay. Bumaba sila para sa almusal. Sa mahabang lamesa na gawa sa nara, nakaupo ang kanyang tatlong abang na mga kapatid. Si Marcelo na abala sa kanyang laptop, si Matias na nagbabasa ng dyaryo, at si Mauricio na agad siyang binati ng may malawak na ngiti. Ang bawat isa sa kanila ay tila naglalaban kung sino ang unang makapagbibigay ng kung anong bagay kay Mirelda. Mula sa pinakabagong modelo ng cellphone hanggang sa mga katalogo ng mga mamahaling damit. Ngunit sa gitna ng marangyang almusal, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang balita sa telebisyon na nakabukas sa sala. Sa isang pitik ng switch ng remote control ni Matias, ang mukha ni Nanay Senen ay lumitaw sa screen, punong-puno ng luha at tila isang biktima ng matinding kawalang katarungan. Ninakaw nila ang anak ko, ang mga Monteverde. Ginamit nila ang kanilang pera at kapangyarihan para ilayo sa akin ang anak kong si Mirelda. Pinagpalit kami sa pera. Wala silang utang na loob sa nagpalaki at nag-aruga sa kanya ng mahabang panahon. Ang baging ng boses ni Senen ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang paghikbi ni Livia na tila ba namatayan ng mahal sa buhay. Naramdaman ni Mirelda ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tinidor na hawak niya ay dahan-dahang bumagsak sa platong porselana na lumikha ng isang matunog na tunog na tila isang hiyaw ng pagkagulat. Ang bawat salita ni Senen ay tila isang marahas na paghila sa kanya pabalik sa putikan. Sa harap ng buong bansa, ginagamit ng mga soto ang konsepto ng utang na loob para baluktutin ang katotohanan at gawin siyang isang masamang anak na tumalikod sa kanyang pinagmulan. Huwag mong panoorin yan, Mirelda. Mabilis na sabi ni Marcelo habang pinapatay ang telebisyon. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Gumagawa lang sila ng ingay para makuha ang simpatsya ng publiko at makapanghingi ng pera sa labas ng husgado. Hindi namin hahayaang madungisan nila ang pangalan mo. Pero Papa, Marcelo. Ang boses ni Mirelda ay nanginginig. Ang mga tao, maniniwala sila sa kanila. Sa mata ng marami, ako ang masamang anak na yumaman lang ay nakalimot na sa mga nagpalaki sa akin. Ang utang na loob ay isang malakas na sandata sa ating kultura at alam ni Nanay Senen kung paano ito gamitin laban sa akin. Tumayo si Mirelda mula sa lamesa. Hindi na niya kayang ubusin ang masarap na pagkain sa harap niya. Sa labas ng mansyon, naririnig na niya ang ingay ng mga reporter na nagsisimulang mag-abang sa malaking tarangkahan. Ang kanyang bagong buhay bilang isang Monteverde ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga anino ng kanyang nakaraan ay tila mga baging na pilit siyang iginigapos sa isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Habang nakatingin si Mirelda sa malawak na hardin, isang katanungan ng pilit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya kailangang magbayad para sa isang buhay na ninakaw naman sa kanya? At sapat ba ang yaman at pagmamahal ng mga Monteverde para protektahan siya mula sa kamandag ng isang babaeng itinuring niyang ina, ngunit handa siyang hilaing muli pababa sa impyerno? Ang bawat komento sa screen ng kanyang telepono ay tila mga talsik ng asido sa kanyang kaluluwa. Bawat salita ay may dalang hapdi na mas matindi pa sa latay ng sinturon ni Nanay Senen. Walang utang na loob. Nakalimot sa pinanggalingan. Ginto lang ang nakita. Tinalikuran na ang nagpalaki. Sa loob ng madilim na silid ni Mirelda sa mansyon, ang tanging liwanag ay nagmumula sa gadget na hawak niya na nagpapakita ng video ni Senen na humihagulgol sa harap ng mga reporter. Ang bawat pekeng luha ng matanda ay tila isang marahas na kamay na pilit siyang hinihila pabalik sa putikan ng San Fabian.
Hindi makahinga ng maluwag si Mirelda. Ang marangyang silid na ito, na dapat sana ay kanyang kanlungan, ay tila naging isang hawla ng ginto habang ang buong bansa ay hinuhusgahan siya bilang isang masamang anak. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng katarungang pilit na binabaluktot ng kasinungalingan. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mahihinang yabag ni Marcelo at ang seryosong boses ni Attorney Isandro na nag-uusap tungkol sa kasong libel at child abuse na isasampa nila. Ngunit alam ni Mirelda na hindi sapat ang mga dokumento sa korte para linisin ang kanyang dangal sa mata ng publiko. Dahan-dahang tumayo si Mirelda at nagtungo sa isang maliit na mesa sa sulok kung saan nakalagay ang kanyang lumang sewing kit. Ang tanging bagay na dinala niya mula sa kanyang nakaraan. Hinaplos niya ang mga sinulid at ang kanyang paboritong gunting. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, ang pamilyar na tekstura ng tela ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang bawat gabi na nagtatahi siya hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Lahat para sa pamilyang ngayon ay pilit siyang winawasak. Doon niya napagtanto na ang katotohanan ay parang isang matibay na tahi. Maaaring subukan itong lagutin, ngunit ang bakas nito ay mananatiling nakaukit sa tela ng tadhana. Hindi na ako magtatago, Marcelo, sabi ni Mirelda nang buksan niya ang pinto at harapin ang kanyang panganay na kapatid. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, tanging isang malamig na determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. Gusto ni Nanay Senen ng palabas? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking pagtatanghal sa kanyang buhay. Magpatawag tayo ng press conference ngayon din. Nagulat sina Marcelo at Isandro sa biglaang tapang ng dalaga, ngunit agad silang tumango bilang tanda ng suporta. Habang inihahanda ang lahat, ang balita tungkol sa gaganaping pahayag ni Mirelda ay mabilis na kumalat. Sa kabilang dako, sa loob ng isang maliit na motel kung saan pansamantalang nananatili ang mga Soto, naging mas agresibo si Senen. Nag-anunsyo siya sa social media na magsasagawa sila ng isang protesta sa harap mismo ng tarangkahan ng mga Monteverde upang bawiin ang kanyang anak. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay tila isang pisi na malapit ng maputol. Nang sumapit ang umaga ng press conference, ang harap ng mansyon ay napuno ng mga kamera, ilaw, at mga taong mausisa. Mula sa kanyang bintana, nakikita ni Mirelda si Senen na nakaupo sa kalsada, may hawak na karatula, at humihiyaw ng walang boses, umaakto na tila isang martir na ina. Ang bawat sigaw ng matanda ay tila isang hamon na kailangang tugunan ni Mirelda. Sinuot niya ang isang simpleng puting bestida, isang simbolo ng kanyang hangaring magsimula muli ng malinis. "Handa ka na ba, Mirelda?" tanong ni Don Augusto habang hinahawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng huling piraso ng dusa na kailangan niyang gawing sandata. "Handa na po ako, Papa. Panahon na para malaman ng lahat kung sino ang tunay na biktima sa kwentong ito," sagot niya ng may matatag na tinig. Habang naglalakad si Mirelda patungo sa podium sa harap ng dambuhalang kawan ng mga reporter, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagdurog sa mga anino ng kanyang nakaraan. Ang katahimikan ay unti-unting lumaganap nang tumayo siya sa gitna ng mga ilaw. Inilabas niya ang isang makapal na folder at ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga lihim na recording. Tumingin siya ng diretso sa lens ng kamera. Tila ba tinitingnan niya ng diretso sa mata si Senen na nasa labas? Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang hindi inaasahang insidente ang naganap sa labas ng tarangkahan. Ang boses ni Teodoro ay biglang narinig, sumisigaw at pilit na sumusugod sa loob habang may hawak na isang bagay na tila isang matalim na banta. Ang kaguluhan sa labas ay naging hudyat ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Naputol ang katahimikan ng press conference nang marinig ang malakas na kalabog ng bakal na pintuan na tila pilit na ginigiba ng isang desperadong tao. Lumingon ang lahat sa direksyon ng ingay.
At ang mukha ni Mirelda ay napuno ng isang kakaibang emosyon. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtatangka para sa hustisya? O ito ang simula ng isang mas madugong kabanata na susubok sa katatagan ng pamilyang Monteverde? Nanay, tapos na ang palabas. Ang bawat luhang inilalabas ninyo sa harap ng mga kamera ay tila mga patak ng lason na kayo rin ang iinom sa huli. Ang boses ni Mirelda ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng mansyon, mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga reporter at sa marahas na pagkalampag ni Teodoro sa bakal na tarangkahan. Sa harap ng dos-dosenang mga lente ng kamera, hindi kumura pang dalaga. Ang kanyang mukha ay tila isang imahe ng katarungan, malamig, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kanyang tabi, ang kanyang tatlong abang na mga kapatid ay nakatayo na tila mga bantayog ng proteksyon, habang si Don Augusto ay nakahawak sa kanyang balikat. Ibinibigay ang lahat ng lakas ng isang amang naghintay ng 26 na taon. Sa labas ng gate, si Teodoro ay nagwawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Mirelda, lumabas ka rito. Magnanakaw ka. Sinisira mo ang buhay namin. Ang sigaw niya ay puno ng pagmumura, ngunit ang kanyang boses ay agad na nalunod nang itinaas ni Attorney Isandro ang isang remote control at binuksan ang malalaking speaker na nakakabit sa paligid ng podium. Ang katahimikan ay bumalot sa buong paligid nang magsimulang tumugtog ang isang recording. Hindi ito musika, kundi ang boses ni Senen at Teodoro mula sa gabi ng kanilang pagtataksil. Ang bawat salita ng pagpapakasasa sa pera, ang plano na ibenta si Mirelda sa Cebu, at ang malakas na halakhak ni Senen habang tinatawag na puhunan ang dalaga ay malinaw na narinig ng lahat, ng mga reporter, ng mga kapitbahay, at ng libu-libong taong nanonood ng live broadcast. Sa labas, ang pag-iyak ni Senen ay biglang napatigil. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pekeng pighati ay biglang naging abo sa putla. Ang mga reporter na kanina ay tila naaawa sa kanya ay mabilis na humarap sa kanya ng may mga matatalim na katanungan. Ang konsepto ng utang na loob na kanyang ginamit na panangga ay gumuho sa isang saglit dahil sa tindi ng kanyang sariling kasamaan. Heto ang katotohanan. Ang boses ni Mirelda ay muling narinig, punong-puno ng awtoridad. Ang babaeng iyan na nagkukunwaring biktima ay ang taong nagnakaw sa akin nung ako ay sanggol pa lamang. Kasama ang kumadronang si Aling Rosa, pinalitan nila ang tadhana ng 2 bata para lamang magkaroon sila ng tagapagbayad ng utang sa hinaharap. Sa loob ng 26 na taon, ginawa niya akong alipin sa ilalim ng pagpapanggap na siya ang aking ina. Inilabas ni attorney Isandro ang mga dokumento, ang DNA test results, ang sulat ng pag-amin ng kumadrona, at ang mga bank records na nagpapakita ng tangkang pagnanakaw ni Teodoro sa pera ni Mirelda. Sa oras na ito, ang mga awtoridad ay nakahanda na para isilbi ang warrant of arrest para sa kasong kidnapping, human trafficking, at qualified theft laban kina Senen Soto at Teodoro Vilesa, deklara ng abogado. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang duminig mula sa malayo. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana ng mansyon. Nang bumukas ang malaking tarangkahan, hindi si Mirelda ang lumabas para sumuko, kundi ang mga pulis para posasan ang mga tampalasan. Nang ilapat ang malamig na bakal ng posas sa mga kamay ni Senen, ang matanda ay nagsimulang magsisigaw, nagmumura at nagpupumiglas, ngunit wala nang sino man ang nakinig. Si Teodoro naman ay pilit na tumakas, ngunit agad siyang napalibutan ng mga awtoridad sa gitna ng maduming kalsada. Isang lugar na sadyang nararapat sa kanya. Si Livia, na nakatago sa likod ng mga reporter, ay hindi rin nakatakas. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan-hiyan
Habang kinukunan siya ng litrato bilang kasabwat sa panloloko, dahan-dahang lumapit si Mirelda sa tarangkahan, pinapanood ang bawat isa sa kanila habang isinasakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Senen sa huling pagkakataon. Ang utang na loob ay para sa mga taong nagbigay ng pagmamahal, Nanay Senen. Hindi ito lisensya para magnakaw ng buhay at dangal, bulong ni Mirelda. Sapat na para marinig ng matanda. Ngayon, ang tanging utang na babayaran ninyo ay sa batas. Nang umalis ang mga sasakyan ng pulis, ang katahimikan sa harap ng mansyon ay naging payapa. Ang mga reporter ay nagsimulang magsipag-alisan, dala ang pinakamalaking balita ng taon. Naiwan si Mirelda sa gitna ng kanyang tunay na pamilya. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang init na hindi na nagbababadya ng pagod sa pagtatahi, kundi ng isang bagong simula. Niyakap siya ni Don Augusto ng mahigpit at sa balikat ng kanyang ama, doon lamang tuluyang bumuhos ang mga luha ni Mirelda. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang bawat tahi ng kanyang nakaraan ay natapos na. At ang bagong tela ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang dumaan sa karayom ng pag-asa. Napakatahimik ng mansyon ng mga Monteverde sa gitna ng madaling araw. Isang katahimikang hindi nakasanayan ni Mirelda sa loob ng 26 na taon. Sa San Fabian, ang bawat gabi ay puno ng ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay, tahol ng mga asong gala, at ang walang katapusang huni ng kanyang lumang makina. Ngunit dito, ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga kurtinang sutla at ang sarili niyang paghinga. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa bawat kadiliman ay bumabalik ang imahe ni Senen at Teodoro na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Hindi sapat ang marangyang silid na ito para burahin ang bawat pilat sa kanyang mga daliri. Ang bawat kalyo ay tila isang mapa ng kanyang paghihirap, isang paalala na siya ay minsan nang naging alipin ng sarili niyang pamilya. Tumayo siya at naglakad patungo sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng nakasuot ng mamahaling pantulog, ngunit ang mga mata ay nananatiling pagod at puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Narinig ang isang mahinang pagpalo ng kamao sa kanyang pinto, isang tunog na nagpalingon sa kanya ng may pag-iingat. Pumasok si Attorney Isandro, dala ang isang maliit na sobrang kulay kape. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng habag. Mirelda, pasensya na sa abala. Alam kong malalim na ang gabi, pero may dumating na mensahe mula sa presinto. Humiling si Berto Soto na ibigay ito sa iyo. Ito raw ang huling bagay na itinago niya mula kay Senen. Kinuha ni Mirelda ang sobre ng may nanginginig na kamay. Sa loob nito ay isang lumang liham at isang maliit na susi na kinalawang na sa panahon. Ang sulat ay galing kay Berto, ang lalaking nanatiling pipi sa harap ng lahat ng pang-aabuso sa kanya. Mirelda, anak, patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Sa loob ng maraming taon, pinanood ko ang bawat latay sa iyong likod at bawat patak ng iyong pawis nang walang ginagawa. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Senen. Noong gabing kinuha ka namin, may isang maliit na kahon na kasama sa iyong mga gamit na pilit niyang itinapon. Itinago ko yon sa ilalim ng sahig ng ating lumang barong-barong, sa ilalim mismo ng kinalalagyan ng iyong makina. Ang susing ito ang magbubukas sa huling alaala ng iyong tunay na ina. Naramdaman ni Mirelda ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Berto ay tila isang marahas na paghukay sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, sa tulong ni Marcelo at Isandro, bumalik si Mirelda sa San Fabian. Ang lugar ay nababalutan na ng dilaw na tape ng mga pulis,
Ngunit ang amoy ng luma at maduming eskinita ay naroon pa rin. Nang pumasok siya sa loob ng kanilang dating tahanan, naramdaman niya ang matinding pagkasuka at pighati. Lumuhod siya sa harap ng pwesto, kung saan siya nagtatahi sa loob ng maraming taon. Gamit ang isang martilyo, dahan-dahang binaklas ni Marcelo ang mga tabla ng sahig. Doon, sa gitna ng alikabok at mga agiw, natagpuan nila ang isang maliit na kahon na gawa sa pilak, katulad ng disenyo ng kanyang pulseras. Nang buksan ito ni Mirelda, gamit ang susing dala ni Isandro, tumambad sa kanya ang isang nakatuping papel at isang tuyong bulaklak ng rosas. Ang papel ay isang liham na isinulat ng kanyang tunay na ina, ang pumanaw na asawa ni Don Augusto, bago ito manganak. Para sa aking munting bituin, Mirelda, kahit hindi pa kita nakikita, alam kong ang iyong mga kamay ay lilikha ng mga bagay na puno ng kagandahan. Ang pulseras na ito ay tanda na saan ka man mapunta. Ang dugo ng mga Monteverde ay laging hahanap ng paraan para makabalik sa tahanan. Mahal na mahal kita. Niyakap ni Mirelda ang liham sa kanyang dibdib at sa gitna ng marumi at abandonadong bahay ng mga Soto, doon niya ibinuhos ang lahat ng luhang itinago niya sa loob ng 26 na taon. Ang bawat hagulgol niya ay tila isang paglilinis sa bawat dumi ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang Mirelda na alipin, siya na ang Mirelda na minahal bago pa man siya isilang. Papa, Marcelo, kailangan ko pong gawin ang isang bagay, sabi ni Mirelda habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Gusto ko pong buksan ang mansyon para sa mga babaeng katulad ko. Gusto ko silang turuan na ang kanilang mga kamay ay hindi para sa pagtatrabaho ng walang bayad, kundi para sa paglikha ng sarili nilang tadhana. Habang pabalik sila sa mansyon, tiningnan ni Mirelda ang susing kinalawang na sa kanyang palad. Alam niyang ang bawat sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag ng bukang liwayway na hindi na nagbababadya ng pagod. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong simula, isang anino ang nananatiling nakatayo sa labas ng kanyang gate. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sino ang misteryosong lalaking ito na may hawak na isang bungkos ng bulaklak at may mga matang puno ng pagsisisi? Ito ba ay panibagong pagsubok o ang huling piraso ng kanyang pagpapatawad? Mirelda, anak, hindi ko inaasahang haharapin mo pa ang isang katulad ko pagkatapos ng lahat. Ang boses ni Tatay Berto ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Paos, nanginginig, at puno ng bigat ng pagsisisi. Nakatayo siya sa labas ng malaking tarangkahan ng mga Monteverde, malayo sa rangya ng mansyon, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang bungkos ng lantang sampagita. Ang kanyang katawan na dati ay tila isang pader na hindi matinag sa katahimikan ay tila lumiit na ngayon, baluktot sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling konsensya. Dahan-dahang lumapit si Mirelda. Ang bawat hakbang niya sa semento ay naglalabas ng isang mahinang tunog. Tila ba tinitimbang niya ang bawat alaala ng lalaking ito? Naalala niya ang bawat gabing pinanood ni Berto ang kanyang paghihirap nang walang kibo. Ngunit naalala rin niya ang lihim na susing ibinigay nito na nagdugtong sa kanyang tunay na ina. Narito po ba kayo para humingi ng tawad o para ipaalala sa akin ang bawat sugat na hinayaan ninyong magmarka sa aking katawan? Ang boses ni Mirelda ay nanatiling banayad, ngunit may talim ng katarungan. Yumuko si Berto. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pumatak sa maduming kalsada. Wala akong karapatang humingi ng tawad, Mirelda. Narito lang ako para ibalik ang huling piraso ng iyong pagkatao bago ako tuluyang lumisan patungo sa probinsya. Ang mga bulaklak na ito, paborito ito ng iyong tunay na ina noong bata pa siya. Pinulot ko lang ang mga ito sa gilid ng simbahan
katulad ng pagpulot namin sa iyo noon. Pero ngayon, alam ko na hindi ka kailanman naging basura. Ikaw ang pinakamahalagang hiyas na hinayaan kong madumihan. Inabot ni Mirelda ang mga bulaklak. Ang amoy ng sampagwita ay humalo sa malamig na hangin ng hapon na nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Salamat sa katotohanang ibinigay mo, Tatay Berto. Iyan ang tanging bagay na magpapalaya sa ating dalawa. Pero hindi ko pa kayang yakapin ka. Ang bawat latay sa aking puso ay nangangailangan pa ng panahon para maghilom. Tumalikod si Berto at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng paparating na dilim. Pinanood siya ni Mirelda hanggang sa hindi na siya makita. Ramdam niya ang dahan-dahang pagluwag ng pisi na nakagapos sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang tanawin na dati ay tanging sa pangarap lang niya nakikita. Sa malawak na sala, ang kanyang tatlong kapatid na sina Marcelo, Matias at Mauricio ay abala sa pag-aayos ng isang malaking karatula na gawa sa kahoy. May nakaukit doon na mga titik na ginto. Ang bahay tahi ni Mirelda. Isang kanlungan para sa kababaihan. "It's ready, Mirelda," sabi ni Marcelo, ang kanyang panganay na kapatid, habang inilalagay ang huling tornilyo sa karatula. Ang pangarap mong foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Bukas na ang pinto nito para sa lahat ng mga babaeng nagnanais na muling itahi ang kanilang sariling buhay. Lumapit si Don Augusto at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. "Dito, sa bahay na ito, hindi ka na muling magtatahi para magbayad ng utang. Magtatahi ka para sa pag-asa." Sa isang sulok, nakatayo si Attorney Isandro, pinagmamasdan ng bawat ngiti at bawat kislap sa mga mata ni Mirelda. Lumapit siya ng dahan-dahan at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng dalaga na nakapatong sa bagong gawang karatula. Ang init ng palad ni Isandro ay nagbigay kay Mirelda ng isang pakiramdam ng kilig na dati ay hindi niya akalaing posible pa sa isang pusong tila naging bato na. "You did it, Mirelda. You're finally home," bulong ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang lihim na pangako ng pagmamahal. Tumingin si Mirelda sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng dugo at dumi. Ang bawat kalyo ay naging tanda na ngayon ng kanyang katatagan. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, alam ni Mirelda na ang bawat tahi ng kanyang masakit na nakaraan ay natapos na. Ang bawat hibla ng kanyang bagong buhay ay punong-puno na ngayon ng kulay, liwanag at pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng kahit sino. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, isang lihim na dokumento ang naiwan sa mesa ni Isandro. Isang ulat tungkol sa isang taong hindi pa tuluyang sumusuko sa likod ng rehas. Sino ang huling aninong ito na nagbabantay sa bawat galaw ni Mirelda mula sa dilim? Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila ba ang bawat segundo ay isang mabilis na pag-ikot ng sinulid sa makina ng tadhana. Ang sikat ng umaga sa hardin ng mansyon ng mga Monteverde ay punong-puno ng sigla, malayo sa madilim at malamig na madaling araw na nakasanayan ni Mirelda sa San Fabian. Sa gitna ng malawak na damuhan, nakatayo ang isang gusali na gawa sa puting bato at malalaking salamin, ang bahay-tahi ni Mirelda. Ang amoy ng sariwang kape at bagong tabas na tela ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng mahihinhin na tawanan ng mga kababaihang dati ay biktima ng karahasan. Ngunit ngayon ay may mga matang puno na ng pag-asa. Dahan-dahang hinaplos ni Mirelda ang telang sutla na nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga daliri ay wala na ngayong sugat, ngunit ang mga kalyo ay nananatili pa rin bilang mga medalya ng kanyang katatagan. Tumingin siya sa kanyang pulseras na pilak na kumikinang sa ilalim ng araw.
Hindi na ito isang lihim na kailangang itago sa ilalim ng katre. Ito na ang simbolo ng kanyang tunay na pangalan at pagkatao. Lumapit si Attorney Isandro sa kanya, dala ang isang manipis na folder. Ang kanyang tingin ay nananatiling banayad at puno ng paghanga. Mirelda, tapos na ang huling pagdinig sa kaso. Si Senen at Teodoro ay mananatili sa loob ng rehas sa loob ng mahabang panahon. Wala na silang pagkakataon na gambalain ang kapayapaan mo. Huminga ng malalim si Mirelda. Nagulat siya sa kanyang sarili dahil wala siyang naramdamang galit o pait. Ang matinding poot na dati ay sumasakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Salamat, Isandro. Ang totoo niyan, matagal ko na silang pinatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang uri ng utang na loob na ayaw ko nang bitbitin. Iyan ang Mirelda na kilala ko, bulong ni Isandro, at sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili ang abogado na hawakan ang kamay ni Mirelda. Ang init ng kanilang mga palad ay nagpahiwatig ng isang bagong kabanata na hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbuo ng sarili nilang kwento ng pag-ibig. Sa malayo, nakita ni Mirelda si Don Augusto na naglalakad kasama ang kanyang 3 abang na kapatid. Nagtatawanan sina Marcelo, Matias at Mauricio habang pinag-uusapan ang susunod na proyektong pangnegosyo ni Mirelda. Nang makita siya ng kanyang ama, itinaas nito ang kanyang kamay at kumaway ng may malawak na ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mirelda ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang tahanan ay hindi pala ang lugar kung saan ka ipinanganak o kung saan ka lumaki, kundi ang lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay malayang huminga nang walang takot na husgahan o gamitin. Naintindihan na ni Mirelda na ang bawat tusok ng karayom sa kanyang nakaraan ay kailangan para mabuo ang magandang disenyo ng kanyang kasalukuyan. Ang kanyang buhay ay tila isang barong na puno ng masalimuot na burda. May mga bahaging mahirap gawin, may mga bahaging masakit sa daliri, ngunit sa huli, ito ay isang sining na ipagmamalaki ng lahat. Habang ang dapit hapon ay dahan-dahang bumabalot sa buong mansyon, tinitigan ni Mirelda ang huling tahi sa telang hawak niya. Isang maliit na bituin ang kanyang ibinurda, katulad ng vetbot sa kanyang leeg. Isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang isang bituin ay laging makakahanap ng paraan para magningning hanggat meron siyang lakas na maniwala sa kanyang sariling liwanag.